ang nakadeploy na Corvette na nandyan, lahat ng ating ngayon ini-install na mga radar system galing yan kay Digong. Ramos missile natin galing kay Digong. Tapos sasabihin nyo, magaling yung Pangulo nyo. 3 taon na wala pang poste. 3 taon na wala pang nabili na gamit ang paglima. 3 taon na wala pang masabi kung ano ang ginawa niya para sa Pilipinas. Isa-isahin natin kay Digong. Skyway. Alabang to Panintawak, 20 minutes. Kanino yan? Digong. Natapos yan sa kanyang termino kahit may COVID, kahit may Marawi seats. Ano ang problema kay Digong? Marawi seats, COVID. Kay Marcos, baha. Anong kay Marcos? Anong gagawin natin? O, di ba? O. Ano pa? Yung connector ng Smart, yung connector ng NLEX, papunta sa pier. Saan yan? Kay Digong. Yung ginagawang subway na binibisita ni Marcos, kay Digong yan. O, di ba? Yung central terminal ng Line 1, Line 3 at Line 7 para sa mga train na ginagawa sa may Trinoma. Kanino yan? Kay Digong. Oh, alam niyo ba yan? Oh, si Marcos, anong ginawa? Oh, di ba? Oh. Wala siyang ginawa. Tapos walang yung train sa sa Mindanao, tinanggalan nila. O ayaw nila mag-improve yung Mindanao. So, bakit? Kung yung PhilHealth zero budget, na hindi ay yung DPWH na hindi naman nangangailangan ng budget, ay yun ang binigyan ng budget. Ganito yun. Sa palagay nyo, sir, saan mapupunta yun? Siyempre, ang DPWH kasi na project, alam naman yan, it's an open secret. Ang mga congressman, silang may control ng mga district engineer. Sila ang gumakausap sa mga district engineer. Sila ang nagbibigay ng mga kontraktor. Di ba? O di magkano ang bigayan? Sabi niya Anthony Taberna kaninang umaga lang, 20% daw yung hiningi nila. Ang sabi ni Ping Lacson, umaabot ng 35%. 20 sa baba, 15 sa taas. 35%. So for every 1 million, 3.5 million na pupunta, tapon na yun. Kaya nakikita nyo, yung mga kalsada sira kagad, yung flood control sira kagad. Sabi nga ni Isko, audit na. Saan yung audit? Bulsa. Di ba? Tapos makapagparatang sila kay BP Sara Wagas. Di ba? Bakit nila dinidepensa masyado yung kanilang tinatawag na Padre ni Pamilya? Ang Padre ni Pamilya daw nila, si Martin Romualdez. Bakit? Di ba pag Padre ni Pamilya, ikaw yung nagpro-provide sa buong pamilya? Ikaw ang nagbibigay ng pagkain, allowance, pagbayad ng mga pagbili ng mga cellphone, lahat yan. Ganun din si Martin Romualdez sa House of Representatives. Pinoprovide niya yung mga yan. Kaya para silang mga asong ulol pagkaatake sa mga Duterte. Kasi yan pa sila. Halata naman eh. Halata naman yung script na nga lang nila, minsan naglalaps pa. Diba? Tapos iniimbestigahan nila, tinatanong muna nila, pinokorner nila muna yung mga witness. Diba? Masyado. Kaya, pag hindi tayo mag-isip, mga classmates, mga kapito, mag-iisip tayo, nakalugod na ang Pilipinas. Mag-iisip tayo, wala na yung ating mga karapatan. Dahan-dahan na nilang pinanggal. Dapat, ngayon pa lang, ipakita na natin yung ating pamilya. Tayo ang tao. Ang sovereignty na sa atin. Diba? Ano ang sabi sa Constitution? Diba? Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Tayo ang nag-decide. Kung anong pinili natin, yun ang nangyayari. Nauto na tayo kay Marcos, magpauto pa tayo ngayong 2025, katapusan na natin lahat. Diba? Mabuhay kayo mga classmates. Magandang gabi. Salamat. Thank you.